good afternoon or good evening everyone, especially to you, Sir Nicole Jan Barquilla. I am Monsensi Mandares, a BS Ed 1A student, and I will be discussing the effects of human activities to the ocean and coastal areas. What are these human activities? First example of human activities is improper waste disposal. The disposal of waste that results in negative consequences. So, improper waste disposal. So, ang dili na to pag tarong og labay sa atong mga garbage, atong mga basura. Ang prime example ani is littering. When we say littering, kanang maglabay-labay lang bisan asa. Not recycling, dili mag-recycle sa mga plastics or kanang mga garbage or waste nga pwede pa ma-reuse. Ignorance, mishandling hazardous waste. When we say ignorance, like ignorance is wala ang kabalo, wala kay pakabana. So bisan pag wala kabalo nga dili dapat ni ilabay diri kana pa lang naka-contribute na ka sa improper waste disposal o mishandling hazardous waste. So first anang hospital waste gina-consider man na siyang hazardous waste or hazardous garbage. So, kinahanglan gyud na siya i-dispose properly with all the safety precautions para dili siya maka-cause of problems while paglabay gawas sa hospital. Second human activity includes carbon emissions. Carbon dioxide released into the atmosphere often through burning fossil fuels. So maning mga gas, mga aso nga gikan sa pagsunog of fossil fuels, which is na discussed na ni sa uban reporters, I believe. Na misconception nga factories are the most source of carbon dioxide or carbon emissions, which is not really true in this case. As we see on this graph here, transportation is the top contributor to the carbon emissions. Nganong transportation kay daghan na may private vehicles karon, like for example mga families nga naa na mga sarili nila nga cars or transportation, sila ga-contribute ni sila kay since almost majority sa atong mga cars karon is gagamit pagyapon og gasoline, ga-contribute gyud na siya sa dako kay ang contribution sa carbon emissions diri sa Philippines and dili lang pud sa Philippines, sa tibuok pud industries. When we see industry, which is factories, also only contribute 23%. So dako gyapon pwede siya pres kadako sa private vehicles and transportation. Na-discuss namin sa previous reporters nga if you want to save Mother Earth, you have to reduce the release of carbon emissions, use public transport or just walk, I guess. Pag makayag magbaktas kay para dili magamit kaayo ang mga sakyanan and makatabang pa sa environment. Another human activity is overfishing, is catching too many fishes at one time. Overfishing, makadaot gud ni siya, like dala na po ni sa atong consumerism, like mo-consume na lang ta per me, like tungkol na po na sa kadaghan nato diri sa world, which is akong i-discuss unya po sa overfishing is very bad to the environment. Also, human activities include destructive fishing, the use of explosives to kill or stun fish. One other example of this is cyanide fishing. So makadumdum mo atong mga dynamite sa una. I mean, ginabawal naman siya, pero sa una prominent kay sa unang way of fishing, like i-stun mo ang isda para mas dali siya madakpan. Ang negative effect ani is kanang makadaot siya sa coral reefs, which is balay sa mga balay or habitat sa mga sea creatures, which is fish and etc. So bisod kayo i-repair ang mga coral reefs. Other example is cyanide fishing, although prominent ni siya, permira ni siya makitaan sa aquariums. Like when we say cyanide fishing ingani sa picture, like mura nimo sila o ginagas, gina-poison lang nimo ang mga fish para madakpan siya. So makapangutan na kasi mo ko galingon di man madaot ang coral reefs ani nga nung
gina-consider man ni siya nga destructive fishing. Dili tod madaot, like dili tod madaot physically, dili maguba per se ang corals, pero ma-poison pod apil ang corals, which is in turn mapatay pod ang corals ani nga way of fishing. Common activities include deep sea mining. Is the process of retrieving mineral deposits from the deep seabed. It's usually digging the ocean below 200 meters. So, deep sea mining, dili lang kay sa underground rata mag-mine nun, apil na pod sa underwater. Naman po yung mga minerals, mas dali i-extract ang minerals since mas humok man ang yuta sa dagat kaysa sa ground, sa above ground or sa underground per se. So, nana po yung mga machines nga ga-operate ani, which is ga-contribute po siya sa carbon emissions, o napaisa ka factor nga maka affect negatively tungod aning deep sea mining. I-discuss na ko na siya taw-taw. Urbanization is also a human activity. This refers to the concentration of human population into discrete areas. Transportation, residential, commercial, and industrial process all stem from urbanization. So, nahulog na siya sa capitalism. Capitalism ba or consumerism? Since daghan na yung tao, need na yung laog, daghan pa nga wants o needs. So, mas daghan na ang magamit nga resources, bisan pa ang natural resources, mas madaghan ang paggamit, kaya daghan na may nagkinahanglan. Urbanization is transportation, residential, commercial, industrial processes. Transportation, katon akong giingon nga katong personal vehicles. Residential, bisan pagpatukod lang og balay, since madaot naman ang mga natural forescape, patukuran na og mga balay, kay daghan na lagi ang population. Commercial, when we say commercial, malls, establishments, entertainment establishments, same rapod na sila og idea nga kinahanglan mag-occupy og new land para makapatukod og another commercial buildings, and industrial, the factories that make things that are useful to us. Bisan pag nabuhi ra ka, naka-contribute ka sa urbanization since nag-occupy kag space sa nature. So, na-discuss na nato ang human activities o unsa man ang effects ani sa ato ang ocean o coastal areas. The effects include biodiversity loss. Biodiversity loss includes species extinction, habitat destruction, and undermines ecosystem to function effectively. So, diri na nimo sulod no tong, for example, tong cyanide fishing. Like, makadaot yun siya sa environment, labi na sa sea, kay madaot ang corals tong overfishing, since ma-imbalance na gani ang food chain, mas daghan na ang predators per se kaysa sa prey. So, madaot ang balance sa ecosystem. Muna ni ang biodiversity loss. So, makadaot siya sa food chain o makadaot po siya sa ecosystem sa ilalom sa dagat. Oil spill. Oil spill is the release of crude oil and or refined petrol products to the environment, especially to the ecosystem. So, oil spill, gikan na ni sa urbanization. Like, when we say transportation, dili lang kay land transportation lang ang akong gikuan. Apil lang air, apil pod ang ocean or sea transportation. So, dili man gyud ni sa mga barko manigikan ning oil spill gyud, which affects the ecosystem. Maka-poison siya sa mga fish, maka-hinder siya sa movement sa mga langgam or sa mga birds nga pangita og prey sa dagat, makahinder siya sa movement ug makahinder siya sa movement ug makakuan siya sa livelihood sa atong mga animals. At the same time, pinsala pud siya sa ato in the way nga lagi na poison ang mga fish, gamay na lang atong magamit nga fish, kay di naman pwede makaon, kay poisonous naman siya. Makadaot gud pud siya sa tourism pud. Yes, kaya di naman nindot tanawan ng fan. It takes days or months to clean an oil spill. Labi na pag kanang dako kayo siya nga large scale siyang oil spill.
morning effects. Chemical pollution refers to finding chemicals that are not found naturally contaminating the environment. So mahulog na po ni siya nga kuan siya sa oil spill. Kibali ang oil spill ang action, ang effect mo ni ang chemical pollution. So when we say chemical pollution, kani nga chemical wala gyud na siya diri naturally. So maka-affect gyud siya sa katong maka-affect gyud siya sa environment. Pollution is the unwanted disturbing sound that affects the well-being of humans and other organisms around it. So noise pollution diri na mosulod tong deep sea mining, since naa na may machine sa ilalim sa dagat. Ang frequency sa noise, ang frequency sa mga machines maka-disrupt sa animals since sa frequency man ga base, sa sound man ga base ang most of the sea animals para mag-communicate, para mag-navigate sa ilalim sa tubig. O kung na noise pollution, maglisod na sila mag-navigate, maglisod sila mabuhi sa ilalim sa tubig. Plastic pollution is the harmful accumulation of plastic to the environment. Mo na diri na mosulod ang improper waste disposal ug ang urbanization. Kasi ikaw kanang tarong imong pag-distribute or pag-segregate sa imong mga garbage, pero ang uban dili gyapon, so mo kuan gyapon ning plastic pollution. So, nakuan kay ni siya sa mga sea turtles nga na-trap sea turtles nga na-trap sa plastic, since daghan kay plastic sa dagat. O di ba siya dugay pa kay ma-dissolve ang plastic. Kinahanglan kita ma-segregate, kinahanglan kita kinahanglan nato og proper waste disposal. Ocean acidification. When we say ocean acidification is what happens when too much carbon dioxide dissolves into water. So na-discuss naman ni sa other reporters na dili lang kay trees, api lang ocean ka-absorb o carbon dioxide. Kaya na may algae dito sa ilalim, na coral reefs nga gatabang og absorb sa carbon dioxide gikan sa ato sa carbon emissions. Ug kung masobraan na siya og masobraan og suyop o carbon dioxide ang tubig, ang dagat, maglisod na po og kabuhi ang mga animals sa ilalim, since ma-acidify na ang tubig o di na siya healthy para living conditions para sa mga sea animals. Effect is the rising sea levels. Global warming can cause the ice caps to melt, can cause stronger storm surges, erosion of tiny beaches, and invasion of coastal areas. So diri na carbon emissions can destroy our, what do we call this? Can destroy our ozone layer, like chlorofluorocarbons. O kanang ozone layer mo na protect sa ato sa extreme heat. O kaning extreme heat karon mo'y nagapamelt sa mga ice caps. O mo'y nagapataas sa atong sea levels, which in turn matabo na natong mga coastal areas, makuha na sila, overrun na sila og tubig. Ug naay chance nga mawala ang ilang island or coastal area tungod lang aning rising sea levels. Since mas dako naman ang tubig, mas dako na ang damage, storm surges o erosion. When we say erosion, kuan siya, the weakening, the process that weakens soil because of too much water or other reasons. So unsa man atong mabuhat para ma-lessen ning mga negative effects. Ang isa is clean up drive, ginabuhat naman ni sa kuans diri sa Lianga, I think. Og pag mayon ka clean up drive, morning panghinlo sila sa coastal areas for free, for charity, para mas nindot pud ang tourism, at the same time makatabang pud sila sa ocean o sa coastal areas para dili ma-polluted og samot. Another is the artificial coral reefs. So mo na ning gikuan sa DENR nga mga man-made coral reefs made out of cinder blocks, hollow blocks, and other materials that is
an artificial that serves as an habitat for the sea animals para dito na sila magpuyo, dito na sila maka-thrive pa while got to kuan pa continue pa ang life resort. And that would be all. Thank you everyone. Thank you for listening to my report.